mainit na balita ngayong tanghali. Anti-Marcos Group naghain na ng petisyon sa Korte Suprema laban sa pamilya Marcos, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines dahil sa panakaw na paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. PNP, NBI at DOJ magkatulong sa pagkuha ng salaysay ni suspected drug lord Kerwin Espinosa pagdinig ng Senado sa kasong pagpatay sa kanyang ama na si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. sa kamkrame na gagawin ngayong linggo. Mga opisyal ng Energy Regulatory Commission na walay sangkot sa korupsyon sa ahensya pinagbibitiw na sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Trabaho para sa mga uuwing illegal immigrants mula sa Estados Unidos, tiniyak ng Department of Labor and Employment. Incoming President Donald Trump sinimulan na ang paghahanap sa mga magiging miyembro ng kanyang gabinete. At BOC Transformers at Malacanang Kamao kapwa napanatili ang walang talong record sa pagpapatuloy ng elimination round ng 5th UNTV Cup kahapon. Magandang tanghali. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle accident sa Apalit, Pampanga, Bacoor, Cavite at Cebu City. May report si Joshua Antonio. Wala nang malay ng datnan ng UNTV News and Rescue Team na nakahandusay sa kalsada ang 48 anyos na motorcycle rider na si Francisco Mariano matapos maaksidente sa Barangay Sulipan, Apalit, Pampanga pasado alas 9 kagabi. Kaagad naman nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan at malaking hiwa sa kaliwang paa ng biktima, katuwang ang grupo ng bikers. Matapos nito ay kaagad itong dinala sa Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital gamit ang ambulansya ng Barangay San Vicente. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo ni Mang Francisco habang binabaybay ang MacArthur Highway nang mawalan ng kontrol sa manibela. Tinulungan rin ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo na naaksidente sa Barangay Molino 4, Bacoor City, Cavite kagabi. Naabutan pa ng grupo na nakaupo sa bangketa ang biktima na kinilalang si Adam Florante, 39 anyos na nagtamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad naman itong nilapatan ng Pangunang Lunas ng grupo. Kwento ni Adam, papalabas siya ng Elisa Home Subdivision nang biglang singitan ng isang kotse dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa manibela at sumemplang. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital at nagpumilit na umuwi sakay pa rin ng kanyang motorsiklo. Mga galos naman sa magkabilang paa at iba pang bahagi ng katawan ang tinamo ng 21 anyos na driver ng motorsiklo matapos maaksidente sa Lahug, Cebu City kahapon ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Sunday Alunes, residente ng Tungkay, Toledo City. Ayon kay Sunday, nakahinto siya sakay ng motorsiklo sa may tabi ng Veterans Drive nang makitang babangga sa kanya ang isang sports utility vehicle. Agad siyang tumalon ng motor upang makaiwas habang bumangga naman sa kanya sasakyan ng SUV. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue ang mga tinamong sugat ni Sunday, samantalang dinala naman ng emergency medical service ang driver ng kotse sa pinakamalapit na ospital. Nangako naman ito na sasagutin ang pinsala sa nabanggang motorsiklo. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan naman ng UNTV News and Rescue Team ang mga na-hit and run sa Caloocan City at mga siklistang bumangga sa kotse kahapon sa Bulacan. May report si Bernard Dadis. Papunta sana ng ospital ang mag-inang Pilita at Babes Ann Taay upang ipagamot ang sakit na hypokalemia ni Babes Ann. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, biglang nabangga ng humaharurot na pampasaherong jeepney ang sinasakyan nilang tricycle sa EDSA Caloocan kaninang mag-aalauna ng madaling araw. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng Metro Care Rescue ang mag-inang Pilita at Babes Ann na idinadaing ang pananakit ng likod at ulo. Ang UNTV News and Rescue Team naman ang tumulong sa nakahandusay at hindi makagalaw na si Alma Bonifacio na iniinda ang matinding pananakit ng likuran. Dahang-dahang inilagay sa backboard at isinampa sa sasakyan si Alma. Kasama rin sa nilapatan ng first aid ang dalawang nagtamo ng injury sa mga braso at paa.
Matapos malapatan ng pangunang lunas sa mga biktima ay agad silang dinala sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa opisyal ng barangay, magpapagasolina sana ng tricycle ang sinasakyan ng mga biktima nang banggain ang pampasaherong jeep. Hindi naman nakuha ang plate number ng jeepney na mabilis tumakas matapos ang pangyayari. Nirespondihan naman ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa MacArthur Highway sa Barangay Tikay, Malolos, Bulacan pasado 1:00 ng hapon kahapon. Sugatan ng 4 na siklista matapos bumangga sa isang kotse na biglang tumawid sa kalsada. Gasgas sa magkabilang tuhod at braso ang tinamo ni Raymark Orpesa, habang ang magtiyuhin na si Lito at Jeffrey Gatchachan, gayon din si Joseph Francisco ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang nilapatan ng mga ito ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka inihatid sa Bulacan Medical Center. Kasi maraming sasakyan na nakapila dyan kanina. Akala ko traffic lang. Then bigla pong bumulaga yung kotse dito. Tumama po yung braso ko. Tapos yun, bigla na lang po akong tumalsik sa bike ko. Depensa naman ng babaeng driver ng kotse, hindi niya napansin ang paparating na mga siklista. Sinagot naman ng driver ng kotse ang pagpapagamot sa mga siklista. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Naghain ng petition for contempt laban sa pamilya Marcos, AFP at PNP officials ang ilang anti-Marcos group kaugnay ng biglang Marcos burial sa libingan ng mga bayani. Mula sa Supreme Court, may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Flor, pinangunahan nga ni na dating Bayan Muna Party List Congressman Saturo Ocampo at Nery Colmenares ang paghahain kanina ng petisyon upang i-cite for indirect contempt ang pamilya Marcos at ang mga opisyal ng AFP at PNP kaugnay ng patago at biglaang paglilibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani itong nakaraang Biyernes. Maituturing nila ito na kawalang respeto sa Korte Suprema dahil hindi pa pinala ang desisyon na inilabas ng Korte noong November 8 pabor sa Marcos burial at mayroon pang 15 araw ang mga petitioner upang maghain ng motion for reconsideration. Dahil nila sa patago at biglaang pagpapalibing nitong Biyernes ay pinangunahan na ng pamilya Marcos at mga respondent ang magiging hatol ng Supreme Court sa ihahain nilang motion for reconsideration. Hiniling din na sa Korte na utusan ng pamilya Marcos na i-refund ang perang ginastos ng gobyerno sa pagpapalibing sa mga labi ng dating Pangulo. Samantala kahit pa nailibing na si Marcos ay aapila pa rin ngayong linggo ang mga petitioner upang himukin ang Korte Suprema na baliktarin na ang kanilang naging desisyon. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa Supreme Court. At sa kaugnay na balita, naghahanda na ang National Capital Regional Police Office or NCRPO sa malawakang kilos protesta na isasagawa sa Metro Manila ng mga tutol sa paglilibing kay dating Pangulo Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang NCRPO Director General Oscar Albayalde, hindi ito pipigilan ng pulisya dahil sa nirerespeto nila ang freedom of assembly. Nanawagan si Albayalde sa mga ralista na isagawa ang kilos protesta sa mapayapang paraan. Samantala, hinigpitan na ng Philippine Army ang seguridad sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Noong Biyernes, inilibing ang dating Pangulo na ikinugulat ng mga tumututol na ilibing ito sa libingan ng mga bayani. Pagkatulong ay Anti-Illegal Drugs Group, ang National Bureau of Investigation at ang Department of Justice sa pagkuha sa affidavit ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa na naibalik dito sa bansa noong Biyernes mula sa Abu Dhabi. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Lagan, live. Leia! Magandang tanghali sa Ilacay, pina-finalize pa lamang ng Anti-Illegal Drugs Group ng PNP ang affidavit ni Kerwin Espinosa. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Bato, katulong na rin ng AIDG ang investigador mula sa National Bureau of Investigation at Department of Justice sa pagkuha ng affidavit sa umanay drug lord ng Eastern Visayas. Sinabi pa ni Bato na nanatili pa rin si Kerwin sa opisina ng AIDG hanggat hindi pa natatapos ang affidavit nito. Matatandaang noong Biyernes ay ipinahayag ng abogado ni Kerwin na si Attorney Lani Villarino na handang isiwalat ng kanyang kliyente ang lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Kabilang na dito kung sino ang supplier, distributor at protector nito. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Lagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame.
Ipagpapatuloy ngayong linggo ng Senado ang pagdinig sa Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Slay case sa Camp Crame. Mula sa Senado, may report si Joyce Balancio live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Ngayong linggo nga ay muling bubuksan ng Senado ang kanilang pagdinig sa kaso ng pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. kung saan ihaharap na ang kanyang anak na si Kerwin Espinosa para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng nakababatang Espinosa na ngayon nakapit sa PNP Custodial Center ay sa PNP Camp Crame na anya gagawin ang pagdinig sa Miyerkules kung alas 9 ng umaga. Ayon kay Senator Panfilo Lacson na chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ipapaubayan na nila sa pamunuan ng Philippine National Police kung ibubukas ba sa media ang gagawing pagdinig. Sinabi rin ng senador na nakatanggap na siya ng kopya ng judicial affidavit na nakababatang Espinosa at ngayon ay pinag-aaralan na niya. Taliwas ito sa sinabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na tinatapos pa lang ng mga otoridad ang pagkuha ng affidavit kay Kerwin. Naskanaan niya na nilakson ng affidavit at sinabing extensive ito dahil may mga bagong pinangalanan ng government officials pero karamihan anya ay mga opisyal ng Philippine National Police. Maalalang una ng sinabi ni Lacson na importante ang testimonya ni Kerwin upang kumpirmahin o pabaluanan ang mga pinangalanan ng kanyang ama sa Blue Book o Pink Book na mga manoy protektor ng sindikato ng droga sa bansa. Nito lamang November 4, Waila, ay maalalang napatay nga si Mayor Espinosa sa kanyang selda sa Baybay City Jail sa Leyte matapos umano manlaban sa mga miyembro ng PNP CIDG habang hinaanghinan siya ng search warrant. Waila? Maraming salamat sa Joyce Balancio mula sa Senado. Sa iba pang balita, tinalakay ni Pangulong Rodrigo Duterte at Russian President Vladimir Putin ang pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa sa kauna-unahan nilang bilateral meeting sa sideline ng APEC Summit sa Peru. Bukod kay Putin, nakipagpulong rin si Pangulong Duterte kay Chinese President Xi Jinping bilang follow-up sa kanilang naunang meeting noong Oktubre sa China. Narito ang report ni Aldrin Soliber. Sa kauna-unahang pagkakataon ay personal na nagkita at nakapag-usap si Pangulong Duterte at si Russian President Vladimir Putin. Nagkaroon ng bilateral meeting sa pagitan ng dalawang head of state sa Lima, Peru sa sidelines ng isinagawang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Ipinahayag ni Pangulong Duterte ang kasiyahan na makilalang idolo nito at sinabing inirerespeto ang uri ng pamamalakad ni President Putin. Tinalakay naman ng dalawang leader ang pagpapalakas sa bilateral ties sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa ekonomiya, seguridad at defense. Napagkasunduan din ang pagsasagawa ng high-level meeting at consultation sa pagpapalakas pa ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ito ang ikalawang pagpupulong sa pagitan ng dalawang pinuno. Ayon kay Department of Foreign Affairs Perpecto Yasay Jr., ang China ang humiling ng naturang pagpupulong kung saan napag-usapan ang pagpapabilis sa implementasyon ng mga proyektong napagkasunduan ng mga ito sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa China noong Oktubre. Aldrin Solibet, UNTV News and Rescue, Lima, Peru. Pinagre-resign na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC dahil sa umano'y katiwalian at korupsyon na ibinunyag ng nagpakamatay na si Attorney Francisco Villa Jr. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Cos live. Rosalie. Yes, magandang tanghali, Flor. Pinagbibitiw na sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga commissioner ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kasunod dito, nag-preside ng isang direktor ng ERC na si Attorney Francisco Villa Jr. kamakailan. Nagpakamatay umano si Villa dahil sa pamimilit sa kanyang aprobahan ang mga procurement contract ng ERC. Kahit walang proper bidding at pagtanggap ng mga consultant ang hindi dumadaan sa tamang proseso. Ayon kay Pangulong Duterte, nakakatanggap siya ng mga intelligence report kaugnay ng mga anomalya sa ERC tulad ng questionabling appointment, pagtanggap ng maraming consultant at maanumalyang transaksyon sa mga kontrata. Binanggit din ng Pangulo na pakikiusapan niya ang Kongres na i-dissolve ang ERC at iaatas ang reorganization nito. Nilinaw naman ni Pangulong Duterte na hindi kasama sa kanyang pinagbibitiw ang mga karaniwang empleyado sa komisyon. Kahapon sinabi ng Malacanang na walang sacred cows o mga opisyal na i-exempt sa isasagawang investigasyon at titiyaking mananagot ang sinumang sangkot sa mga umano'y irregularidad at katiwalian sa komisyon. Flor? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Nagulat mula sa Malacanang.
Siniguro ng Department of Labor and Employment o DOLE na bibigyan nito ng trabaho ang mga undocumented Filipino sa United States na uuwi ng Pilipinas. Narito ang report ni Gladys Tuavi. Pinangangambahan ng marami ang pagpapatupad ng crackdown sa mga illegal immigrants sa Estados Unidos sa pag-upo sa pwesto ni President-elect Donald Trump sa January 2017. Magugunitang inihayag ng bagong halal na US President ang planong pagpapadeport sa tinatayang nasa 3 milyong illegal immigrants na mayroong criminal record. Kasunod nito ay ang panawagan ng pamahalaan sa mga undocumented Filipino na umuwi na lamang ng bansa. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na may trabahong naghihintay para sa mga magdedesisyong bumalik na ng Pilipinas. Sobra-sobra ang naghihintay na trabaho sa kanila kasi kausap ko yung BPO, yung mga call centers, they need more than 300 to 1 million workers. Oh, no cause for alarm. Ayon pa kay Labor Secretary Sylvester Bello III, maliit lamang na porsyento sa nasa 4 na milyong Pilipinong naninirahan sa Amerika ang maaapektuhan ng crackdown dahil karamihan sa mga ito ay legal resident na. Siyempre, maghahanda ang DOLE para kung totoo man na i-deport sila. Konti lang naman yan, hindi naman 3 million eh. Kasi yung 3 million, lahat-lahat na yan. Siguro ang mga Pilipino undocumented, siguro malaki na 200,000 may gito. Samantala, una namang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na tiwala siya sa bagong pulisiya at sa patas na paghatol ni incoming US President Donald Trump. I trust in his judgment and that he would be fair and in the matter of the treatment of illegal immigrants. I cannot talk for the illegals because whether President is Trump or anybody else, for that matter, an illegal is always illegal. So he is subject to at any time a deportation. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Naka-alerto na ang Armed Forces of the Philippines o AFP dahil sa isa na namang kaso ng pagdukot sa karagatang sakop ng Sabah noong Sabado ng gabi. Mula sa Campo Aguinaldo, may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Waila, magandang tanghali. Kinumpirma ng AFP Western Mindanao Command na may 2 Indonesian fisherman lula ng Malaysian registered fishing trawler ang pwersahang dinukot noong Sabado ng 5 armadong lalaki sa Merabong Waters malapit sa Kunak District, Sabah. Ayon sa AFP, kinilala ang 2 biktima na sina Saparudin Kone na kapitan at crew member na si Sawal Mariam. Ayon sa report, isinakay ang mga biktima sa isang speedboat paalis ng nasabing lugar. Naka-alerto ngayon ang Joint Task Force Tawi-Tawi ng AFP Western Mindanao Command ukol dito. Nagpapatrolya ngayon ang air at naval assets ng AFP upang matunton sa mga posibleng puntahan ng mga sospek. Nagpapatuloy ang intelligence units ng Western Mindanao Command sa monitoring ng mga lugar upang makumpirma kung dinala ang mga Indonesian victims sa Sulu o sa Tawi-Tawi. Marisay Waila. Maraming salamat sa Brian De Paz mula sa Campo Aguinaldo. Inamin ni Government Peace Panel Chairman Secretary Sylvester Bello III na maaring hindi malagdaan ngayong taon ang ceasefire agreement sa National Democratic Front of the Philippines o NDFP dahil marami pang bagay na dapat na isaayos. Naritong report ni Gladys Tuabi. Naniniwala si Government Peace Panel Chairman and Labor Secretary Sylvester Bello III na ang Joint Permanent Ceasefire ang tutuldok sa ilang dekada ng hidwaan sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CPP-NPA-NDFP. Ngunit ayon kay Bello, sa ngayon ay hindi pa sila handang lagdaan ang naturang kasunduan dahil marami pa na kailangang isaalang-alang. Hindi pa kami ready to sign yung joint ceasefire na yan dahil may mga definition of terms pa na kailangan magkaroon ng consensus. Kaya halimbawa, what could be considered as a hostile act? O yung bang collection of revolutionary tax, hostile act yun. Ganon. What could be considered as buffer zone?
Ayun. How do you monitor compliance and implementation of the joint ceasefire? Paliwanag ng GPHP's panel chief, magkakaroon ng signing of agreement kaugnay sa joint permanent ceasefire kapag natapos ng pag-usapan ang mga mahahalagang issue at magkaroon ng consensus. Nakatakdang talakayin ng magkabilang panig ang iba pang nakapaloob dito sa third round ng peace negotiation na isasagawa sa ikatlong linggo ng January 2017. Actually, wala pang nagkaroon ng agreement. We have initial agreements on procedures muna, no? Pero yung substantive agreement, yung social and economic reforms, yan ang tatalakayin sa third round. Pag nagkaroon ng consensus dyan, madali-dali na yung remaining two, yung political and constitutional reform, and then yung end of hostilities and disposition of forces. Ayon kay Luis Halandoni, Senior Advisor ng NDFP Peace Negotiating Panel, nagkasundo ang pamahalaan at ang NDFP na isagawa sa ibang neutral foreign venue ang susunod na peace talks dahil malamig sa Oslo, Norway. Isa sa mga ikinukonsidera ng mga ito ay ang Rome. Samantala, ayon naman kay Secretary Bello, sakali mang malagdaan na ang joint permanent ceasefire ng pamahalaan at NDFP, ay hindi pa rin matitiyak na makakamit na nga ang matagal na inaasam na pangmatagalang kapayapaan. And when there is an end of hostilities, there will be disposition of forces. Then we have a final peace agreement. But that is not to say that that is a guarantee of a final lasting peace. Dahil kailangan pa rin na i-address natin yung sanhi, the root causes of the armed conflict. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Ngayon naman, tukayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Ayun to, Deb. Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa atong nasod. Nagpahimangno ang PNP Calabarzon sa mga nanag-iya og establishmento sa rehiyon nga siguraduhon nga hingpit ang seguridad labaw na karong bare months tungod sa posible nga pagsaka sa kaso sa krimen. Kini ang report ni Sherwin Colobong. Pinag-iingat ng PNP Region 4A ang mga nagmamay-ari ng mga establishmento, money changer at mga bangko sa Calabarzon ngayong papalapit na ang holiday season. Busod ito ng pinangangambahang pagtaas ng krimen pagpasok ng buwan ng Disyembre, kung saan ay tatala ang pagtaas ng kaso ng mga robbery hold-up at carnapping. Sa datos ng Pro4A, Disyembre noong nakarang taon, 114 ang naitalang insidente ng carnapping sa buong rehiyon. 582 kaso naman ang kaso ng robbery at theft. Maganda tayo itong baka itong holiday na to, ito yung take advantage ng mga criminals. Diyan yung mga pickpocket, mga small crimes, di ba? Kaya na bank robbery. Paalala pa ng PNP na tiyaking gumagana ang mga nakalagay na CCTV camera sa lugar at maglagay ng mga alarma na konektado sa mga istasyon ng pulis. Paigtingin yung kanilang security, wag silang maging complacent sa security nila na continuous ang coordination nila sa mga local police. Tiniyak naman ng PNP na nakahanda ng kanilang security measures laban sa mga mapagsamantala. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Posibleng makuha sa Negros Occidental ang 5% nga organic farm conversion target niini sa sunod nga tuig. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. Yara sa 4.8% o masobra 16,000 ka hektarya ang organic farms ang Negros Occidental. Bangod sini nagasalig ang Department of Agriculture nga malabot sini ang 5% nga organic farm conversion sa 400,000 agricultural area sini sa madason nga tuig. We are targeting nga next year malabot na ang aton nga target nga 5% sa total nga agricultural land. Ginalauman man ang Negros Occidental ang 11 nga probinsya sa pungsod nga malabot ang organic farm target. Ang 5% nga target mandato sa Republic Act 10068 o Organic Agriculture Act of 2010 nga tuyo nga ipatuman ang organic agriculture sa pungsod. Agud malikawan ang paguba sang duta, paguba sang palibot
polusyon kag mahalungan ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo. Ang ila area mangin agritourism, gina-promote naton ang mga produkto nga organic. Samtang nagtaas naman sang 1 milyon ka piso ang kita sa mga mangunguma sa bag-o lang nagtapos ng 11th Organic Farmers Festival na ginhiwat sa Bacolod City. Halin sa 4.2 million pesos nga total sales sang nagligad nga tuig nagtaas ini sa 5.5 million pesos subong nga 2016. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Giistorya sa Rizal Provincial Office ang mga nangulos sa barangay ug local police sa Dakbayan mahitungod sa hingpit nga kooperasyon niini sa kampanya batok sa ilegal nga droga. Si Jenica Cruz ang muhatod sa mga detalye. Paigtingin pa ng mga regional police office ang kampanya laban sa illegal drugs sa mga lalawigan alinsunod sa direktiba ng hepe ng pambansang pulisya. Sa second phase ng War Against Drugs ng Philippine National Police, magkatuwang ang pulisya at ang mga opisyal ng barangay sa pagtugi sa mga drug suspect. Sa Oplan Double Barrel Alpha ng PNP, kabilang na sa tokhang operation sa mga paaralan, opisina, pabrika at maging ang entertainment industry. Kaugnay nito, pinulong ng Rizal Provincial Police ang mahigit 100 barangay captain sa lalawigan kasama ang mga police station commander o mga hepe ng local police. Ito ay ginagawa namin dahil dapat pag-implement namin ng Project Double Barrel Alpha, ito po yung paghahanap noong mga user at saka pusher na wala sa listahan na hindi pa sumurrender. So katulong namin yung mga barangay captain. Kailangan namin na mag-usap-usap para parehas yung implementation. Magkasundo kami sa pag-implement ng Double Barrel Alpha. Ayon pa kay Police Senior Superintendent Adriano Enong, Acting Director ng PNP Rizal, layon din itong makatulong ang bawat puno ng barangay sa pagsuyod sa mga nasa drug watch list na hindi pa rin sumusuko. Marami pa. Kasi ito ngayon susuyurin na eh. Ibig sabihin, ang sinabi ko nga sa kanila dapat purok by purok o tinatawag sitio by sitio. Batay sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mas madami ang naitalang drug surrenderers sa mga barangay kaysa sa pulisya. Kaya malaking bagay ang pagiging aktibo ng barangay sa pagtuwang sa kampanya kontra iligal na droga. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Inaresto ang isang suspected illegal recruiter at swindler na nakapambiktima na ng mga teenagers sa Quezon City. May-report si Bernard Dadis. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District Station 6 ng Batasan Hills ang isang lalaking suspected swindler at illegal recruiter matapos mambiktima ng mga teenager sa Quezon City. Nakilalang suspect na si Joseph Alcantara, 24 anyos na tubong Iloilo. Ayon sa ilang nagreklamo kay Alcantara, nagpakilala umano itong talent manager ng mga TV networks at nagre-recruit ng mga talent. Dagdag nila, dadalhin daw sila sa TV studio para mag-intermission number at mag-extra sa mga shows at bibigyan pa raw sila ng cellphone at jacket pag natanggap sila. Yang bakla na yan ang nagpunta sa bahay na para mag-recruit sa amin lahat. Sabi niya, lahat kayo, mga talent, may cellphone kayo. Ang cellphone nyo, iPhone 6. Sabi ng mga bata, ay di nagpanapakan ng mga bata. Siyempre libre. Dahil sa mapang-akit na mga salita ng suspect, nahikayat niya ang kanyang mga biktima na pawang mga teenager na grupo ng mga mananayaw. Mabilis naman silang nagtiwala at hiningan sila ng pera ng 180 pesos at pati laptop at cellphone ay pinagtiwala din sa kanya. Nagkasundo din sila na magkikita sa isang mall para pumunta sa TV station, ngunit hindi sumipot ang suspect. May magsusundo sa inyo hanggang dumating na po yung 5 ng hapon, wala naman. Hanggang dumating na yung 9, wala pa rin. Yun pala, ang modus niya, kukunin lang yung mga gamit, tapos cellphone, tapos yung mga pera ng mga bata.
Pero ang katotohanan pala, wala palang taping. Pasado alas 7 kagabi nang makita ng mga biktima ang suspect sa mall at dito na nila kinabol, kinorner at binugbog ito. Abinado naman ang suspect na nabenta niya ang mga nakuha sa mga biktima dahil wala raw umano itong pera. Yung time na yon, yung laptop po kasi may naglagay doon sa bag ko, naidala ko po. Tapos noon, tamang-tama naman, nangailangan ako ng pera, naibenta ko po yung laptop na yun. Yun po yung inaamin ko doon. Hindi nag-aksaya ng panahon ng mga biktima at agad nakipag-ugnayan sa QCPD Station 6 para masampahan ito ng kaukulang kaso. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Napanatili ng BOC Transformers at Malacanang Kamao ang walang talong record matapos sa tiklupin ang kanilang mga kalaban sa first round elimination ng 5th UNTV Cup kahapon. Narito ang report ni Bernard Dadis. Kenneth Durante, separation move! Napanatili ng rookie team BOC Transformers ang kanilang malinis na record matapos gibain ng NHA Builders sa first game kahapon sa Pasig City Sports Center sa score na 77-75. Abante pa ang Builders ng 4 na puntos sa first quarter, 18-14, at 4 na puntos rin sa second quarter, 34-30. Ngunit pagpasok ng third quarter, nakatabla na ang BOC 54-all hanggang sa umalagwa na sa pagtatapos ng last quarter. Tinanghal na best player of the game si Rizal Von Ignacio na tumikada ng 14 points, 3 na rebounds at assist at si Marlo the Skyscraper Aquino na may 19 markers, 4 na boards, 2 assist at 1 na steal at block. Couldn't do anything about the Pesquians. Wala namang nagawa ang bangis ng MMDA Black Wolves sa bagsik ng Malacanang Kamao matapos silang patikimin ang ikatlong pagkatalo. Binugbog na matinding opensa ng Kamao team ang Black Wolves sa pangunguna ni Christian Luanzon na kumabada ng 17 points, 9 rebounds at 1 na assist at steal kaya tinanghal na best player of the game. Hindi bababa sa double figures ang abante ng Malacanang sa bawat quarter. 16 puntos sa unang kanto, 31-15. Pinalobo pa ito ng tig 20 puntos sa second quarter, 44-24 at third quarter, 59-39. Bago magtapos sa 17 puntos na kalamangan, 72-55. At sa third game, Tommaso wants this. pistulang championship match naman ang nasaksihan sa pagitan ng 2-time champion Judiciary Magis at 3-time runner-up PNP Responders. Kinailangan ng overtime bago matalo ng Judiciary ang PNP sa score na 82-80. Una rito ay lamang ang Magis ng 3 sa unang quarter, 17-13. Ngunit sa pangunguna ni Anton Tolentino at Olan Umiping ay nabaligtad ang sitwasyon sa second quarter, 35-32 at 58-50 sa third quarter. Naibuslo ni Don Camaso ang napakahalagang 3-point shot sa last 33 seconds sa fourth quarter upang maipwersa ang overtime game. Tinanghal na best player of the game si Chester Tolomia na may 23 points kabilang ang 8 puntos sa overtime game, 6 na rebounds at 2 assist. Malaking kawalan naman sa PNP si Tolentino na na-fouled out sa last 2 minutes and 47 seconds ng fourth quarter. Sa kabila nito, nagrehistro ng 18 puntos si Tolentino at 24 points and 10 rebounds naman si Umiping. Dahil dito umangat sa 3-1 win-loss record ang Judiciary, samantalang 3-2 panalo-talo naman ang PNP. Matatandaan ang Judiciary Magis at PNP Responders ang nagsagupa sa finals ng Season 1 kung saan tinanghal na kampyon ng Judiciary sa Best of 3 Series. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basigan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Waila, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President-elect Donald Trump met candidates for cabinet positions over the weekend who he thinks are talented people that can help him make America great again. James Buntuyan has a full story. U.S. President-elect Donald Trump, together with VP-elect Mike Pence, sat down with various potential cabinet members last weekend for intensive transition theme meetings.
On Saturday, Trump met with retired Marine General James Mattis, who is considered a strong contender for Defense Secretary or another high-ranking job. He's also talked to two candidates for Education Secretary, Michelle Rhee, the former Washington, D.C. Public Schools Chancellor, and Betsy DeVos, a former head of the Michigan Republican Party. He's just a brilliant, wonderful man. What a career, and we're going to see what happens. But he is the real deal. Also on the list of candidates are investor Wilbur Ross, a potential Secretary of Commerce, and business executive David McCormick. Governor Chris Christie, who was demoted from being the head of transition team, is still in the loop of a potential cabinet post and is still not disqualified despite the possible legal scandal he's facing in New Jersey. Well, Trump said that they met with the tremendously talented people who will make America great again. This despite reports that the transition team is having a tough time forming in the incoming administration's cabinet. James Montuyan, UNTV News and Rescue, USA. The Bolivian government announces permanent water rationing to counter the worsening water crisis in the country. Raquel Vasquez reports. Los locales aumentan sus protestas en sus súplicas por el agua, ya que en las tres principales represas que abastecen de agua a la ciudad de La Paz, Bolivia, continúa secándose, lo que ha llevado a los recortes de agua programados sin precedentes. La presa principal, Ajuancota, es por el 1% de la capacidad, mientras que las otras dos presas están promedio 8%. El secado de las grandes presas ha sido acompañado por los desarrollos similares en los lagos de la zona en el país sudamericano terrestre. Como resultado, las autoridades bolivianas han declarado que el racionamiento del agua es una medida permanente para combatir su crisis. Según el ministro del Medio Ambiente, al menos 172 municipios que corresponden a la mitad del país y más de 125,000 familias sufren de una falta de agua. Residentes llevaron a ruedas para expresar sus frustraciones. Están haciendo a las autoridades para dejar el problema de hacer fuera de la mano e incluso tomaron al rehén el ministro boliviano para el agua, Rubén Méndez, en el centro comunitario de Fejube antes que las fuerzas bolivianas policiales le liberen. Nosotros necesitamos agua, por ese motivo estamos bloqueando aquí. No hay agua desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y la factura viene elevado viernes. Lunes de la noche ha habido 10 minutitos agua. Ha habido pero agua sucia, amarilla. Y ahora esa agua sucia tenemos que tomar. Bolivia fue casa de dos guerras de agua, en 1999 y 2004, al final del que el control del agua fue manejado a las manos privadas al Estado. La ministra de Ambiente y Agua de Bolivia, Alexandra Moreira, ha criticado a proveedores de agua y dijo que deben ser sancionados por no activar medidas preventivas anteriores en el año. El presidente boliviano Evo Morales cree que el calentamiento global es culpa en la crisis del agua en el país. El cambio climático ha reducido los glaciares andinos de Bolivia entre los 30 y 50% desde los años 70. Según varias revistas científicas publicadas, muchos de ellos podrían desaparecer por completo en los próximos años. Raquel Vázquez, UNTV Noticias y Rescate, Bolivia. In India, a recovery operation started on Sunday after over 100 people were killed and more than 150 others were injured when an Indian express train derailed in the northern state of Uttar Pradesh. The death toll from the accident is expected to rise further as rescue workers continue the search for bodies several hours after 14 carriages of the passenger train came off the tracks in Pukrayan. The packed train derailed in the early hours of Sunday when most of the 500 passengers on board were asleep. Authorities are now checking the condition of the tracks but would need to look further before concluding the cause of the derailment. This incident is considered as India's deadliest rail tragedy since the 2010 collision in West Bengal that killed more than 140 people. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Wyla. Thank you, Darlene Basingan, and to our correspondents around the globe.
Mahigit na 800 residente sa Antipolo City, Rizal ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Samantala, binigyan naman ng pagkilala ng Rotary Club Rizal Centro ang MCGI at ang UNTV dahil sa walang sawang pagbibigay ng serbisyo publiko. Narito ang report ni Jenica Cruz. Pinaunlakan ng UNTV at Members Church of God International ang imbitasyon ng Rotary Club Rizal Centro na magsagawa ng libreng medical mission sa isa sa mga paaralan sa Antipolo City, Rizal. Sa De La Paz National High School, napili ng grupo na isagawa ang serbisyo publiko. Ang Barangay De La Paz ay binubuo ng tinatayang mahigit 60,000 residente na karamihan ay mahihirap lamang. Bukas sa lahat at hindi lamang para sa mga estudyante ang medical at dental mission. Isa si Alim Florcisa sa mga agad na nagpunta upang samantalahin ang libreng medical service. Dala niya ang kanyang mga apo na napacheck up ng libre. Meron po sa akin nagsabi na mayroon daw medical dyan sa De La Paz. Di dali-dali naman ako at salamat sa nagpa-medical at nakakatulong sila sa ating mga bata. Ay maayos po yan, lagi ko pinapanood ko yun sa TV. Maganda po ang serbisyo nila. Gusto ko lang po magpasalamat sa libreng medical na to. Tulad po ng kasi po pag sa labas kami magpa-check up, may bayad po. Dito po libre na din po yung gamot. Umabot sa 851 Rizaleño ang napagkalooban ng libreng medical consultation, pediatric consultation, dental extraction at libreng sumailalim sa laboratory test. Pinasalamatan naman at binigyan pagkilala ng Rotary Club Rizal Centro ang UNTV at MCGI dahil sa mga ginagawa nitong paglilingkod sa kapwa, partikular na sa mga kababayan sa Rizal. So ako naman ay very willing to have the medical mission kasi marami tayong mga beneficiaries within the community na nangangailangan po. So we are very thankful sa Rotarian through the initiative of UNTV and then yung Kawangga Foundation. Kami po ay nagpapasalamat ng todo-todo sa UNTV, sa clinic ni Kuya, sa Dating Daan, sa Kamanggawa Foundation, sa lahat-lahat na. Dahil hindi po kami nila binigo, kami pinagbigyan at sana ipagbigyan pang muli, Brother Daniel. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.